Sasabihin ng iba, mga kaibigan, kami, nakipag-isa rin sa ating Panginoon Kristo. Kasi tinanggap namin siya bilang pangsariling tagapagligtas at personal savior. Kaya mahalaga po na itanong natin, mga kaibigan at mga magulang, ayon po sa Biblia, sino ang tunay na nakipag-isa sa ating Panginoong Kristo? At sapat na po bang ipahayag lamang nila na sila'y sumasampalataya raw sa ating Panginoon Kristo? Ang babasahin po natin ay sulat at pahayag ni Apostol Pablo sa Efeso sa 5:31 hanggang 32. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Kung paano po, mga kaibigan, na ang mag-asawa ay iisa sa harap ng Panginoon Diyos. Gayon din si Kristo at ang kanyang iglesia. Sa makatwid, napakahalaga po na ang tao ay maging kaanib o miyembro sa tunay na iglesia. Ano dahilan? Sapagkat ito, ang iglesia, ang kaisa ng ating Panginoon Kristo at merong kaugnayan o relasyon sa Kanya. Ano po ang kaugnayan ng ating Panginoong Kristo sa Kanyang iglesia? Dito naman po sa talatang 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Mga kaibigan at mga magulang, kung paano pong ang lalaki ang ulo o pangulo ng kanyang asawa, ang Panginoong Kristo naman po ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Marahil po, walang tututol sa inyo sa katotohanan ang may kaugnayan sa ulo ay ang kanyang sariling katawan. Kaya ang sino mang hindi kaanib sa iglesyang katawan ng ating Panginoon Kristo, huwag po kayong magdaramdam. Hindi siya kaisa ng ating Panginoon Kristo at wala rin siyang relasyon o kaugnayan sa Kanya. Ang naging suliranin naman po sa iba ay ang naglitawan ngayon na nagpapakilalang sila raw ay kaanib din sa iglesia. May nagsasabi pa nga na lahat daw ng mga iglesia o relihiyong ito, bagamat magkakaiba ng paniniwala o pananampalataya, ay pare-parehong katawan ng ating Panginoon Kristo. Mga kaibigan, sinasang-ayunan po ba ng Biblia ang paniniwalang gayon? Basahin natin ang sagot ni Apostol Pablo sa Roma sa 12:4 hanggang 5. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Sana ay napansin po ninyo ang ipinahayag na ito ni Apostol Pablo tungkol sa tunay na iglesia. Ang sabi niya, kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo. Ang marami po ay ang mga sangkap o kaanib ng katawan. Ilan lamang po ang katawan o iglesia na kanilang kinaaaniban, iisa lang at hindi po marami. Sa makatwid, iisang organisasyon lamang ang pinangunguluhan ng ating Panginoong Kristo at hindi ito binubuo ng mga relihiyon o ng iba't ibang pangkatin po ng pananampalataya. Ano po ang pangalan ng iglesyang ito at gaano ito kahalaga ayon sa Biblia? Ang babasahin natin ay pahayag ni Apostol Pablo sa Gawa 20:28. Batay po dito sa Holy Bible from the Ancient Eastern Text,
by Dr. George M. Lamsas translation, Acts 20:28, sa wikang Pilipino na po. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng kaniyang dugo. Mga kaibigan at mga magulang, ito po ang tunay at iisang iglesia na ipinakikilala ng Biblia. Ang Iglesia ni Kristo. Gaano po kahalaga ang Iglesia ni Kristo? Ayon sa talata na ating binasa, ang Iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng kanyang dugo.